Awake, glad heart, get up and sing. It is the birthday of thy King. Awake, awake, the sun doth shake, light from his locks and all the way, breathing perfumes doth spice the day. Awake, awake, hark how the wood rings, winds whisper, and the busy springs a concert make. Awake, awake, man is their high priest, and should rise to offer up the sacrifice. I would eye some bird or star, fluttering in woods or lifted far, above this inn and road of sin, then either star or bird should be, shining or singing still to thee. I would I had in my best part fit rooms for thee, or that my heart were so clean as thy manger was, but I am all filth and obscene. Yet, if thou wilt, thou canst make clean. Sweet Jesu, will then, let no more this leper haunt and soil thy door. Cure him, ease him, oh release him, and let once more, by mystic birth, the Lord of life be born in earth. Hallelujah! Ito ay isang pinagpalang gabi, pinagpalang araw na tayo ay magpupuri sa ating Diyos na buhay. This praise only into His name. This song is only for our God, para tayo ay magpasalamat at tayo ay magpuri sa nag-iisang Diyos natin na buhay. Amen. Oh, come, let us adore our God. Let's sing the song. Sama-sama po tayo lahat. Hallelujah! Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Praise the Lord. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore
is exalted, the King is exalted on high. I will praise Him. Sabihin po natin lahat. He is exalted, Hallelujah. forever exalted and Hallelujah, Lord I God. will praise His name. He is the Lord forever, forever His truth shall reign. Heaven and earth. Heaven and Let us earth rejoice. rejoice in His holy name. He is exalted, the King is exalted. He is exalted, the King is exalted. He is exalted, the King is exalted. He is exalted, the King is exalted on high. We exalt you, Lord God. We praise you, Father God. You deserve all the praises, Lord God. Ikaw po ang karapat-dapat na tumanggap ng lahat ng papuri, pagluwalhati, Panginoon. This song is for you, Lord God. Hallelujah. 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 Purihin ka, Panginoon. Dakilain ang iyong pangalan, Panginoon. Hallelujah. Glory to your name, Father God. Hallelujah. 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 Salamat po, Panginoon. Thank you, Father God. Salamat po sa amin pong buhay. Salamat po sa patuloy po naming kalakasan na meron po kami, O Diyos. Nakikita niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. At amin po itong binibigay sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Ikaw ang maluwalhati, Panginoon, sa patuloy po naming pag-aawitan, O Diyos. Glory to your name, Father God. Glory to your name, Father God. Dakilain ang iyong pangalan. Hallelujah. Puso po namin yung nasisiyasat, Panginoon. Puso ko'y iyong sinisiyasat. Buhay ko'y iyong alam. Ang lahat kong lihim mo'y away ay tiyak mo ngang nalalaman. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi lingid, Panginoon. Sa'yo ay hindi lingid. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nababatid, Panginoon. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Amen. Salamat, Panginoon, itinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa iyo, Panginoon.
puso ko'y iyong sinisiyasat. Buhay ko'y iyong alam. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nalalaman. Ang lahat ng aking ginagawa. Walang ibatid, wala pong lihim sa iyo, Panginoon. Ay hindi Lahat ay alam niyo po, Panginoon. Lahat ay batid niyo, Panginoon. ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nababatid. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, itinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Amen. Salamat, Panginoon, itinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, itinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon. Kilala mo kami. Sa'yo, Hallelujah. Nagpapasalamat po kami, Panginoon. Simula pa lamang po kami nung ipagbuntis ng amin pong mga magulang, amin pong mga ina, Panginoon. Nakita niyo na po kami, Panginoon. Pinili niyo na kami. At salamat po na hanggang ngayon, ikaw po ang patuloy na sumisiyasat sa amin. Nagtuturo, nagsasaway. At meron pong times, Panginoon, na pinapalo niyo kami, O Diyos.
para kami po ay matuto, para makita po namin yung pag-ibig niyo sa amin na walang hanggan, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Sa bawat isa po sa amin na nandito po sa gawaing ito, O Diyos, sa pananambahan. Meron man pong nahihirapan, meron man pong masaya, meron pong dinadalang mga pagsubok, Panginoon. Sinisiyasat niyo po lahat ito, Panginoon. And we come to you, Father God, with a humble hearts, Lord God. Nagpapalinis po kami. Nagpapaturo. Nagpapasaway, Panginoon. Alam po namin na ang inyo pong saway, ang inyo pong pagpapalo ay meron pong maibibigay na malaking pakinabang, malaking tulong po sa amin na inyo pong mga anak. Kaya Lord, sa oras pong ito, nakikita niyo po ang bawat isa po sa amin, ang puso po ng bawat isa sa amin, O Diyos. Magkakatabin man po kami, Panginoon, at nasa ibang lugar man po, Panginoon. Humingi po kami ng paglilinis, pagpapatawad sa amin pong mga nasabi, naisip, na alam po namin hindi po ito magiging kalugod-lugod, Panginoon. Salamat po sa awiting ito, Panginoon. Dinig niyo po, nakikita niyo po, Panginoon, amin pong mga puso. Kaya, Father God, linisin niyo po kami. Patawarin niyo po kami sa amin pong mga nagawang hindi po kalugod-lugod sa inyo. At nais po namin, Lord, na sa amin pong patuloy na pag-aawitan, pakinig po ng inyong salita, most especially, Lord God, ay makita po namin ng inyo pong sasabihin, ang gagawin po sa inyo pong mga salita na dadalhin po ng inyo pong tagapagsalita, Panginoon. Hallelujah. Lord, ganun din po sa pagpapatuto. Napakarami niyo pong ginawa sa amin na inyo pong mga anak. Ito man po ay nahirapan kami, ito man po ay nagalak kami, Panginoon. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay ito na dapat po namin ipagpasalamat. At Lord, ganun din po doon sa pagbibigay po namin. Kung paano niyo po kami binigyan ng kalakasan, Panginoon. Kaya po kaming naibibigay sa inyo, O Diyos. Kung wala po kayo, wala po kami Panginoon nakakasan. Wala kaming kakayanan upang kami po ay makapagbigay, O Diyos. Kaya Lord, salamat po. Salamat po sa inyo pong napakalawak na pag-ibig sa amin. Your unfailing love, Father God. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin, tinataas ka namin sa oras na to, O Diyos. Continue to move in our midst, Lord God. Holy Spirit, in Jesus' name, in Jesus' name. Amen. Amen. Halina mga kapatid, tayo po ay patuloy na umawit sa ating Diyos na buhay at patuloy natin siyang itaas sa atin pong patuloy na pagpupuri. Amen? Hallelujah. Let's sing this song for the Lord only. Hallelujah. Hallelujah. Halina't purihin ang ating Diyos. Purihin ka, O Diyos. Dakilain ang iyong pangalan sa amin pong pagpupuri, Panginoon. Simula pa po kanina. Hallelujah. Halina. Halina't purihin ang Diyos. Hallelujah. Pagpapala niya sa atin, lubos-lubos. Salamat po, Panginoon. Makapangyarihan, siya sa atin nagmamahal. Halina't siya ay
bagyo, lindol, taggutom, pagputok ng bulkan, lahat po ito ay nangyayari po sa ating pong kapaligiran. Pero sabi po ng Panginoon, huwag daw po tayong matakot, huwag po tayong mangamba, dahil siya po ang ating pong Panginoon na tagapagligtas at nag-aalaga sa atin. Hallelujah! Siya ang ating pong kublihan. Mangangamba, di matatakot, panatag ang aking kalooban. Katiyakan sa aking puso, na kailanman ay di mo iiwan. Sa gitna man ng bagyo ay nalalaman, kublihan ko ikaw, kublihan ko ikaw. Ang tabi kong sandigan at kapayapaan, kublihan ko ikaw, kublihan ko ikaw. Pagtitiwala ko ay nasa'yo, pagkakublihan ko ikaw. Mangangamba, di matatakot, panatag ang aking kalooban. Amen. Sa iyo, Panginoon, may katiyakan. Sa aking puso, na kailanman ay di mo iiwan. Sa gitna man ng bagyo ay nalalaman ko, kublihan ko ikaw. Ikaw ang aming kublihan. Kublihan ko ikaw. Ikaw ang aming tanging sandigan. Ang tangi kong sandigan at kapayapaan, kublihan ko ikaw, kublihan ko ikaw. Ang aming pagtitiwala. Pagtitiwala ko ay nasa'yo, pagkat kublihan ko ikaw. Kublihan namin ikaw, Panginoon. Kublihan ko ikaw, kublihan ko ikaw. Ikaw ang aming tanging sandigan Kung sandigan at kapayapaan. at kapayapaan, kublihan ko ikaw, kublihan ko ikaw. Pagtitiwala ko ay nasa'yo, pagkat kublihan ko ikaw. Ang aming pagtitiwala ay nasa iyo, Panginoon. Pagtitiwala ko ay nasa'yo, pagkat kublihan ko ikaw. Ang aming pagtitiwala. Pagtitiwala ko ay nasa'yo, pagkat kublihan ko ikaw. Pagtitiwala ko ay nasa'yo, pagkat kublihan namin ikaw. Anumang bagyo, anumang unos, anumang pagputok ng bulkan, lindol man, ikaw ang aming kublihan, Panginoon. Ikaw ang aming sandigan, na tunay na Diyos sa aming mapagkakatiwalaan. In Jesus' name, purihin ka, Panginoon. Amen, amen, amen. Hallelujah, hallelujah. Glory. Bumabati po ng maligayang Pasko sa inyo lahat. Ang istorya kung paano ako naging mananampalataya ay laging sariwa sa aking isipan. Ilang beses ko na itong naihayag at hindi nagsasawang ulit-ulitin. Para sa akin, ito ang pinakamahalagang pangyayari sa aking buhay. Ako ay sinilang sa Maynila. Lumaki ako sa lugar ng Sampaloc na noon ay maaliwalas at may karangyaan. Ang mga kapitbahay namin ay mga prominenteng pamilya, mga Ligarda, mga Lopezes, Soriano, Biado. Kaya ang aking mga kababata at kalaro ay may masaganang mga buhay.
Bagamat kami hindi mayaman, ang kultura ng lugar at mga tao sa paligid ang naghubog sa aking kamalayan. Masasabi nga na it was a carefree, happy, easy way of life. Smoothly I glide through life, switching from youthful adventures and school until I finally finished university with a degree in Bachelor of Science, major in accounting. Because of good scholastic record, I found it easy to land on good jobs. And at age 20, I worked at the National Defense as an executive assistant. Then at age 37, I transferred to the Bangko Sentral ng Pilipinas, working as a bookkeeper. Dahil sa magandang pangyayari noon, meron akong kaisipan na ako'y pinakabura ng tagana. That's how I see life. I think of myself as lucky for destiny favored me. Of course, I know there is a form of deity called God, but having no true relationship with Jesus then, I thought of God as someone like those mythical figures found in literature or world history books. Para sa akin, lahat ng magandang nangyayari ay dahil lamang sa tagana. Pagdating ng edad 30, nasasabi kong ako'y ganap na sa buhay. A self-made man, namamasukan sa isang maganda at prestigyosong institusyon, may outside investment, may mayayaman at may influensyang kaibigan, at sapat na ari-arian. Ngunit habang tinatamas ako ang kasaganaang ito, meron din na bago sa aking pagkatao. Yung dating simpleng buhay ay naging maluho at mayabang. Habang dumadami ang laman ng bulsa, dumadami ang hinahanap ko, lalo na yung may kinalaman sa mga bagay na nagpapasaya sa akin. Ang buhay ko ay umiikot lamang sa 4 na yugto: trabaho, laro, barkada, at kalayawan. Halos wala akong panahon sa pamilya at mga mahal sa buhay. Lalong walang panahon sa pagsisimba, sa pagdadasal sa Panginoon. Hindi nagtagal, lalong dumami ang aking pinagkakabalan. Kinuha akong industrial partner ng isang minahan sa Bataan. Mahigit 1 dekada akong namamayagpag sa kasaganaan at kalayawan. Dahil sa kagustuhan kong huwag matigil ang masasayang oras sa mga bagay na inaakala kong makabuluhan, natuto rin akong gumamit ng illegal na gamot. Gusto ko palaging gising. I want to enjoy life to the fullest. But along the way, some dramatic changes disrupted what I call blissful life. Taong 1989, dahil sa pagtatalo namin ng direktor ng Gold Refinery, ako'y nag-resign bilang Materials Control Officer ng Bangko Sentral. Naging mayabang ako dahil alam ko na mas malaki ang kinikita ko pag ako'y nasa labas. Hindi lamang ang sweldo sa Central Bank na inaasahan ko dahil malaki ang kita ko sa labas. Agad naman akong kinuha ng korporasyon na may minahan bilang operation manager at binigyan ako ng tirahan sa gusto kong lugar. Alam niyo pinili ko? Olongapo. Dahil malapit sa Bataan at mahilig ako sa live music at nightclub. Again, with a little ease, life goes on. Kasama ko si Agnes at mga bata at nag-i-enjoy kami sa Olongapo habang nag-iintay ng malaking investment galing sa Japan na alam namin sasapat para mapatakbo ang minahan ng todo-todo. Taong 1990, may nangyari. May malakas na lindol at nasira ang minahan, umatras ang Japanese investor at ang inaasahan naming 200 milyon na ipinangako ay naglaho. Parang wala lang. Hindi nila ipinadala ang sinasabi nilang 200 milyon dahil nga nag-collapse ang minahan. At kasunod ng pangyayaring ito, nangyari naman yung pagputok ng pinatubo noong 1991 that totally gave us the signal to close the mine.
Dahil sa maluhong pamumuhay at bisyo, unti-unti kaming naghirap. Sunod-sunod na malalaking problema sa amin ay dumaan. Naging dahilan para kami ay magsanla ng mga ari-arian. Bumalik kami sa Maynila na walang-wala. Walang matuluyan, walang pera. Pareho kami ni Agnes na walang trabaho at nakikituloy lamang kami sa mga kaibigan. Lilipat sa isa, maninirahan sa isa. Sa aming mga kapamilya, sa aming mga mahal sa buhay, hindi kami makaharap dahil sa kahihiyan. Mula sa maranyang buhay na ito, kami ay nakaranas ng pagtarahok, pagkawala ng rangya. Ito po ang naging turning point, physical na manifestasyon kung paano ako pumapunta sa ilalim. We live in dire poverty, in a place where it gets muddy. Pagkagahapon po o maulan, ito ay nagpuputik. Natutunan namin mamuhay na ang pagkain namin ay noodles at kanin to be our food subsistence. We use plastics, utensils, yung mga nakukuha ba sa Jollibee. Kasi hindi namin mabibili. Hindi ka makabili ng tunay na kutsara at tinidor. At maraming beses na ako parang namamalimos na sa aking mga kaibigan. After going to usual places, nakakaranas kami ng mga kahihiyan. So we decided to stay inside because we look miserable. Ang pakiramdam ko ay parang sinumpa. Pinagtaksilan ng tadhana. Mabuti na lamang, paminsan-minsan may trabaho si Agnes at nadadalaw niya si Nanay at si Kuya John sa Marikina at pag-uwi ay may parang ayuda. Meron kaming makakain na mas maayos-ayos. Isang umaga, Marso ng 1993, habang ako'y pabalik sa higaan galing sa banyo, naramdaman kong may pagkahilo. Isang saglit lang, hindi ko maigalaw ang aking kanan paa at mga kanang kamay. Immediately, it came to mind na ito ay atake or heart stroke. Slowly, I find myself gasping for breath. Hindi na po ako makahinga. Para bang may sumasakal na sa akin. Kulang na ang hangin na pumapasok sa akin. Agnes was in panic, seeing me gasping for air. Iyak nang iyak, hindi alam ang gagawin. Ako naman po ay helplessly, I just look at the ceiling, nakatingala, waiting for that last breath. But suddenly, I think of God. Naisip ko ang Diyos. At nagsimula akong manalangin. Ito po ang dalangin. Sabi ko po, Lord, tulungan mo ako. Kung bibigyan mo ako ng pagkakataon, I will serve you. Maglilingkod ako sa iyo. Nagawa kong manalangin pero hindi ko lubos maunawaan. Yung sinabi kong I will serve you, magsisilbi ako. Pagkatapos ng maikling dasal na yon, bumalik na ako sa kaayusan. Ang hininga ko ay naging normal na. Dahan-dahan ding naigalaw ang mga kamay at paa at binti. Pagdating ng tanghali, nandoon na po ako sa labas ng kalye, sa bangketa, naninigirilyo. At nagmumuni-muni, ano ba yung nangyari sa akin? Lumipas ang mga araw, gusto lang tanong sa akin lahat ng nangyari. Pero merong isang malinaw. Masidhi ang aking pagnanasang magpasalamat sa Diyos. Gusto kong palaging nagsisimba. Kaya sa mga sumunod na araw, kami ni Agnes ay nagsimulang magsimba. Hindi lamang sa linggo, kundi araw-araw. Lunes, nandun kami sa San Anton. Martes, nasa Loreto. Merkules, siyempre, Baclaran. Thursday, nandun kami sa St. Jude. At Biyernes, Quiapo. Sabado, sa Santo Domingo. At Linggo, dun sa aming parish church na kung tawagin namin ay Holy Trinity. Kung noon, ang tanging isip ko ay rangya sa buhay. Ngayon, matapos ng atake na to o ng stroke na ito, ang salubin ko ay makilala ang Panginoon.
Maraming buwan na ganito kami ni Agnes. Pinilit na hinanap ang paraan mapalapit sa Panginoon. Hindi nagtapos sa 7 simbahan na aming pinupuntahan. We also started attending activities of El Shaddai, Oasis of Love, sa Christ the King, and Couples for Christ. Sa dinami-rami ng pagsisimba at pagdalo ng mga relihiyosong activity na ito, ang pakiramdam namin ay parang kulang. Parang uho pa rin kami. Summer of 1993, an old friend who worked as a landscape architect of the Palace of Brunei came home loaded with money and he wants to invest. Open up something. Parang gusto niya magkaroon ng negosyo rito sa Pilipinas. Through the instigation of his brothers, he invited me to help him set up a business that I could run. Giving me a share of stocks, binigyan niya ako ng 10% share of stocks and a high position being the corporate secretary and the operation manager, we started Integral Colors Incorporated. After negotiating with a German paint company, we became the exclusive distributor and applicator of Keim Mineral Paint. Inintroduce ko po ang produkto sa World Building Exposition doon sa World Trade Center. And after that, nagsunod-sunod na po yung malalaking project namin. To name a few, we gained contract with San Beda, Alabang, The Complex, Burger Machine Building, and our flagship, which is ABS-CBN Tower. Dahil po rito, na-engage na po ako sa trabaho. Pero hindi po natigil ang aking pagnanasa. Yung may desire ko ba na hanapin ang Panginoon. At dumating ang araw na nagbala kaming umatin sa isang Christian fellowship sa Green Hills, call it GCF, to heed the invitation of a business associate. Inimbita po ako ng presidente ng kumpanya. Ito ang nangyari po during that particular Sunday na papunta kami ng GCF. Habang nililinis ko po yung aking sasakyan, lumapit si Agnes sa akin, sabi niya, doon na lang tayo umaten sa Marikina kay Kuya. Though I was fixated to go to GCF while driving, ewan ko bakit nagdiretso ako sa Marikina. Pagdating ng Marikina, marami akong napuna na gumulo sa aking isipan. Una, yung Marikina po, pasintabi na, hindi maganda sa aking paningin. At ang Green Hills, alam nyo naman, napakaganda. At pagdating ko sa parking, magpapark ako sa kalye. Sa Green Hills Fellowship Community Church, meron po silang sariling parking slot, parking area. At nung makita ko yung building o yung struktura ng Jewels, ikinukumpara ko po to doon sa air condition at maaliwalas magandang lugar ng GCF. Ito pa po. Nung makita ko mga umaaten sa Jewels, may mga nakachinelas, ordinaryong mga pananamit. Parang naisip ko, kung para ko uli sa mga taga-GCF na mga maya poporma, maganda ang tuot. Lahat po ito naglaro sa aking karnal na kaisipan. Pero nang matapos ang service ng Jewels at maranasan ko ang pagbati at init ng pagtangkilik ng mga taga-Jewels, meron po akong kakaibang naramdaman. Something wonderful, something that I cannot explain. All I know is that I'm raring to go to the church again, sa Jewels ulit, sa susunod na linggo. Hindi ko nasilayan maski anino ng GCF. Dahil magmula noon, sa Jewels na ako, umaattend linggo-linggo. At dito nagsimula ang aking pagkilala sa Panginoon. Ito po yung sinasabi kong turning point. Makilala ang Panginoon at malaman kung sino ang Panginoon. Yung unang pagdalo namin sa Jewels, nangyari po yun mga February 2025. Maraming linggo ang lumipas hanggang dumating kami sa summer camp papuntang Baguio. Sometime siguro April. Dito sa summer camp na ito, lubos kong naranasan ang yakap ng Panginoon at nakita ko
kung paano ang pagsasamahan ng mga mananampalataya. Sa buong summer camp na yun, naranasan kong mamuhay sa piling ng kapatiran at ng Panginoon. At sa huling gabi ng pagtitipon ng pagsamba, habang nagpupuri at nararanasan ko ang mga dapat kong matutunan, isang pangyayari ang hindi ko inaasahan. Ako po ay nagsalita sa wikang hindi ko maintindihan, kakaibang wika. Ito ay pangyayaring hindi ko maasahan, hindi ko inaasahan, pero nangyari. At alam ko na po na ako'y kinasihan ng Espiritu ng Panginoon. Pag-uwi kinabukasan, galing Baguio, ako'y isa ng ibang nilalang. Ganap ko nang nadadama ang buhay ng may relasyon sa Diyos. Marami pong nabago sa aking buhay. Mula noon, unti-unting natuwid at ang aking pag-uugali. Pati ang aking pangarap, mga layunin ay hindi na tulad ng dati. Sa patuloy na pag-aaral ng Biblia, unti-unti ko rin naunawaan kung paano mamuhay. Alam ko na sa pamamagitan ng Espiritu Santo at sa pagbabasa ng Biblia, lalo kong maiintindihan kung paano ako mapapalapit sa Panginoon. Ito po ang interes ko na sa buhay, maging bahagi ng kaharian ng Panginoon sa lupa. Taong 1995 po, kami ay nabausisuhan. Tumanggap kami sa Panginoon. At maniwala kayo sa hindi, sunod-sunod na bumalik ang mga pagpapala, bumalik ang sigla ng aming hanap buhay. Si Agnes ay dumami na rin ang mga pasyente. Totoo na ang balak na ito ay palaki namin sa buhay ganon dati, pero hindi namin inaasahan na sa aming paglilingkod sa Panginoon ay babalik uli lahat sa amin. Pasko ng 1995, habang nasa loob ako ng bahay ni Kuya Jun sa tapat ng Sinsco, nagkaroon ako ng konting dasal at hiniling ko sa Panginoon, Lord, sana makalipat kami sa Marikina para maging malapit kami sa gawain dito sa Jewels. Sa Manila po kasi kami nakatira at ang hirap ng pagpabiyahe mula Marikina hanggang church sa Jewels nang maka-attend sa gawain. At ng taong 1996, bago po nag-summer ng 1996, kami ay nakalipat sa Marikina. 5 buwan natupad ang aming pangarap na magkaroon ng titirahan. Hindi lamang uupahan, kundi titirahan sa aming sariling bahay dyan sa Palmera. Lubos ang pagpasalamat namin at kasiyahan dahil sa ginagawa ng Panginoon sa amin. At tunay nga, na sa aming pagdalo, Tuesday, Friday, Sunday, naging kabahagi na nga kami ng gawain sa iglesia. At hindi lang po nagtatapos dun. Nagsimula na rin akong sumama sa mission, sa Luciana at sa Sariaya. Meron po isang araw, doon din taon na yun, 1996, nagpaalam na ako sa aking trabaho. Nagpaalam ako sa negosyo kasi naisip-isip ko nagiging sagabal lang ito sa paglilingkod ko sa Panginoon. Siyempre, maraming nagulat. Una-una, yung mga kaopisina ko, yung mga kasama ko sa board, mga kamag-anak, mga kakilala, dahil sino ang taong nasa tamang isip ay iwanan ng negosyo para lang mag-misyonaryo, hindi naman ako pastor. Pero hindi ko pinansin yung mga puna na yun, mga tuliksa, dahil isa lang ang nasa isip ko, gusto kong maglingkod sa Panginoon. Kaya ang nangyari, hindi na po ako pumapasok. Dalo na lang po ako ng dalo ng gawain sa Jewels. Mga bagay na nawala, nagbalikan pong lahat. Pati po ang kaayusan ng aming pamilya, ng aking mga anak. Yung respetong nawala sa akin, ng aking mga kaibigan, kakilala, ay bumalik. At hindi na nila rin ako kinahiya. Patuloy ng paglilingkod namin ni Agnes, dumating sa panahon na lalo pa kaming tinuturuan ng Panginoon kung paano maging kagamit-gamit sa kanyang iglesia.
Sa aking lakbayin sa paglilingkod, maraming karanasan akong dinaanan. May mga mahirap, may mga pagsubok, may mga kaganapan na hindi mo maintindihan. Pero ang saloobin ko lang ay maganap yung gusto ng Diyos sa akin. Maging kagamit-gamit ako sa kanyang ubasan. Magmula sa Jewels, dinala ako ng Panginoon sa iba-ibang gawain at sa iba-ibang lugar upang ganapin ang mga itinakda niyang gawain. Tuloy ang pagpapaalala ng Diyos at dinala niya ako sa New Zealand. Kami mag-anak, nagsama-sama kami, mga kapatid ko, mga anak ko. Nagkaroon kami ng masayang mga panahon doon sa New Zealand. Hindi lang po yun. Nagpatuloy ang aking paglilingkod sa iglesia. This time around sa isang iglesia ng mga Pilipino sa Wellington na kung tawagin ay Faith Community Christian Church. 7 taon po kami nanirahan sa New Zealand. Na-enjoy ko po ang ministry life. Na-enjoy namin ang pamilya, magandang trabaho, and everything were beautiful doon sa New Zealand. Pati po yung karanasan maikot ang New Zealand ay pinagkaloob ng Diyos sa amin. Pero noong 2019, habang ako'y nagbabakasyon dito sa Pilipinas, naging-ugali ko po kasing pumunta sa Touch of Glory sa Prayer Mountain. Tuwing nandito ako sa Pilipinas. So, again, kinaugnay ko ang Panginoon at ipinamulat niya sa akin in some sort of a vision. Yung sinasabi niya sa akin, it's time for me to come home permanently sa Pilipinas. Yung po ang naging laman ng utak ko. Kung uuwi ako ng Pilipinas, kung maiintindihan ngayon ng pamilya ko ang pagbalik ko sa Pilipinas. Pero yun po ang tinasabi ng Panginoon. Umuwi ka na sa Pilipinas. At ito po ay na-justify nung nagkaroon na ako ng mga vision. Pero mga panaginip na nakakaugnay ko si Pastor Papa. In a dream, kinakausap ko siya. At kaya nung dumating ako sa Pilipinas noong 2020, November 2020, during COVID time, I made it a point to make an arrangement through Brother Ricky and Obet to bring my attention to meet Pastor Papa. COVID was up and alam nyo na, hihirap na magkaroon ng pag-uugnayan face-to-face. So it's quite impossible to do it outright. Unfortunately po, yung meeting na yun hindi nangyari dahil kinuha na po ng Panginoon si Pastor Papa. Pero hindi po nagtapos doon. Hindi man kami nagkita, binala kong dumalo sa Jewels. 2022, nakadalo ako sa Jewels. Mga ilang beses. Nagkaroon po uli ng panaginip. Itong panaginip na to ay parang continuation ng mga unang panaginip. This time around, nakikita ko si Pastor Papa na habang nandun ako sa Jewels, church, dito sa church, lumapit siya sa akin, coming from the center aisle, heading towards me, na nasa back row, at may dinampot siyang salamin. Inabot niya sa akin. At pagkaabot sa akin, siya'y nakangiting tumalikod at dahan-dahan nawala. Hindi ko alam kung anong kahulugan ng panaginip. Ang alam ko lang, bago matapos ang 2022, kaming pamilya ay nagkaroon na ng desisyon nang bumalik sa Jewels. At heto ako ngayon. Eto kami. Kasama ninyong naglilingkod sa Panginoon dito sa iglesia kung saan ako unang tinagpo ng Panginoon. Dito ako unang tinagpo ng Panginoon at ang aking pananaw, dito na rin magtatapos ang aking paglilingkod sa Panginoon. It gives me hindi ko masabi, pero it gives me much joy. At yung joy po na yan, naglilinger every time na nagkakaroon ako ng partisipasyon sa mga gawain. Right now po, ako po ay nabigyan ng tungkulin ng ating pastor na
maging kabahagi ng mission work sa Pangasinan. At ito po ay aking lubos na pinasasalamatan. Salamat sa Panginoon, salamat sa iglesyang ito. At muli ay nanumbalik po yung sigla ng aming buhay, hindi lang buhay na pisikal, kundi ang buhay na espiritual. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Maraming salamat po. Thank you, Lord God, for this night. Thank you, Lord God. You are our Emmanuel. You're always with us, Lord God. And we will continue to praise you, Father God. Hallelujah. Jesus. Together in this place of worship, your greatness we proclaim. We stand as one in giving you glory and acclaim. To you our hearts are open. To you our hands we raise. Hallelujah. Come take the place of honor in our lives. Emmanuel, our God is with us. Our God is with us. Thank you, Lord God. Prince of Peace, mighty one, the ever-living God. Jesus. See the praises of our hearts. See the praises of our Savior rise to open skies with the dawning of redemption. With the dawning of redemption, your glory will arise. For you alone are worthy. Here in Zion you are praised. Lord and King, forever you will reign. You are our Emmanuel. Emmanuel, our God is with us. Our God is with us. Prince of Peace, mighty one, the ever-living God. See the praises of our Savior. See the praises of our Savior rise to open skies. With the dawning of redemption, your glory will arise. For
Prince of Peace, Prince of Peace, our mighty one, mighty one, the ever-living God, Emmanuel, Emmanuel, our God is with us. our God is with us. Thank you, Lord God. Prince of Peace, mighty one, The ever-living, the ever-living God. you are our Emmanuel. Emmanuel, Our God is with us. our God is with us. Prince of Peace, Our mighty one, mighty one, the ever-living Emmanuel. Our God is with us. Holy is your name. Our God is with us. Prince of Peace, Prince of Peace, mighty one, the ever-living God. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives, Lord God. And Lord, we trust in your unfailing love for you alone. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven above. And Lord, we want to lift your name on high. with the song. And Lord, we want Let's to lift our thank hands. you Let's lift our voice for the unto His works name. you've done in our Sa lahat po ng lives. kanyang ginagawa sa ating Lord, buhay. we trust in your Sa lahat po ng pagtuturo, sa lahat po ng pagpapalo. Para tayo po ay maging matatag sa ating pong pananampalataya. Saksiya po. Hallelujah above. And Lord, we want to lift your Lord, we name. want to lift your name on high. Amen, Lord God. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven above. And Lord, we want to lift your name on high. Amen, hallelujah. And Lord, we want to thank you for the works you've done
for you alone, Lord God, deserves all these praises, Father God. Ikaw lamang, Panginoon, ang karapat-dapat sa mga papuri, pasasalamat. Ikaw ang aming Diyos. You're the King of Kings and the Lord of Lords. Wala pong makapapantay sa inyo, Panginoon. Salamat po, salamat. Salamat po, O Diyos. Our Emmanuel, you're always with us, Lord God. Simula noon hanggang ngayon, at malapit na pong matapos muli ang isang taon, nandyan po kayo lagi, Panginoon, para kami po ay kalingain, para kami po ay mahalin, Panginoon, at patuloy na bigyan ng kalakasan para magpuri sa inyo, Panginoon. And Father God, we thank you, Lord God. We thank you, Lord God. We thank you, Jesus. You deserve all the glory and praises. In Jesus' name, only you, Father God. Amen, 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 amen. The song, I Speak Jesus, is a powerful declaration of faith and authority in the name of Jesus. It reminds us that His name brings healing, freedom, peace, and power over every situation we face. When we speak the name of Jesus over our families, our struggles, and our fears, we invite His presence to move and transform lives. May we find encouragement to boldly declare the name of Jesus, the name above every other name, believing that through Him, chains will break and hearts will be restored. All praise to Jesus. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus.
Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Oh, shout Jesus from the mountains, and Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, and Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power, your name is healing. You are my life. Break every stronghold, burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon ho ay dadako tayo sa pagbubulay ng salita ng Panginoon. So, tayo po muna tayo po yung manalangin. Lord, salamat po sa pagkakataon na pinagkaloob mo sa amin at sa aming pagbubulay-bulay. Ikaw po nawa ang siyang mangusap sa bawat isa. Ikaw ang siyang magbigay sa amin ng katuruan mo ngayong gabing to. At nawa, Panginoon, magamit namin to sa aming pang-araw-araw na buhay. This we pray in Jesus' name. Amen. Christmas is almost here na po, di ba? So sinasabi nga ng mga commercial, hooray for the holidays. So alam ko lahat po tayo nagpe-prepare na, at yun hong ating tema ngayon, matatagpuan ho sa Isaiah 7:14. At sinasabi nga po doon, therefore the Lord Himself will give you a sign, behold, a virgin will conceive and give birth to a son and will call him Emmanuel. Significant po itong verse na to kasi na-cite din po siya dun sa Matthew 1:23 as a prophecy fulfilled by the birth of Jesus. So ganun din po yung sinabi dun sa Matthew 1:23. So going back dun sa ating main verse sa Isaiah, nung panahon po ni Propeta Isaiah, ang bansa pong Israel ay namahahati sa dalawang kingdom. Yung Israel in the north and Judah in the south. So the northern and the southern kingdom, pareho po silang pinapropesayan ni Isaiah. Parehong propeta sa Isaiah dun sa dalawang kingdom na yon. At dun ho sa Isaiah 7 nga, the Lord sent Isaiah to King Ahaz, the king of Judah in the south, na sinasabi sa kanya na hindi siya dapat matakot, hindi siya dapat mangamba dahil dun sa nakaambang panganib, dahil yung Israel at saka po yung Syria ay nag-connive para kalabanin si Haring Ahaz. And sinasabi sa kanya ni Haring Isaiah na Ahaz is told that Syria and Israel are in league together but will not prosper. Sabi niya, di ba, dun sa verse sa Isaiah 7:7, it shall not come to pass. So binigyan siya ng salita ng Panginoon na it shall not come to pass. Pero yung heart ni Isaiah ay yung heart ni Ahaz pala, yung heart ni Ahaz at nung kanyang buong hukbo at yung kanyang buong kingdom,
takot, nagkaroon sila ng fear. Hindi nila magawang magtiwala doon sa sinasabi ni Propeta Isaiah sa kanila na, di ba sinasabi nga ni Isaiah na Ahaz shouldn't worry about the impending attack kasi they will be stamped out by the superpower of the region kasi gagamitin ng Diyos yung Assyria para kalabanin yung dalawang yon. At ang maganda po doon, sinabi nga po doon sa verse 7, it shall not come to pass. The Lord is reminding Ahaz of his greatness and in order to increase his faith in him. Pinakita na sa kanya ng Diyos, kaya nga sabi, di ba, humingi ka ng sign. And then sabi niya, hindi ako hihingi. Di ba, sabi niya ganoon. Pero, di ba, ang Diyos na rin na nagbigay. Doon nga sa verse 14 na, a virgin will conceive and he will give birth to a son and will call him Emmanuel, meaning God with us, di po ba? So, meaning God with us. Pero, si Haring Ahaz po, imbis na yung trust ang ipairal niya, yung trust in God ang ipairal niya, pinairal po niya yung takot. At nahawa po yung buong kaharian niya. Takot na rin doon sa naka-impending na pag-atake. Pero, hindi ho yun nalalayo sa bawat isa sa atin, di ba? Kung minsan lahat po tayo nakaranas na tayo one way or the other nung mga desperate times natin na parang need mo na talagang umaksyon instead na mag-antay ka dun sa gagawin ng Diyos. Alam niyo po yun? May kasabihan nga na desperate times calls for desperate solution. Ganun po ba? Sana po hindi tayo matagpuan na yun yung ating palaging sinasabi. Kung hindi, it should be in times or it should be desperate times calls for bended knees in prayer. Di po ba? Mas kailangan nating yung manampalataya sa Panginoon, alam natin yung magagawa niya at wala pong imposible. So, ang take nga natin doon, don't be like Ahaz, don't be like King Ahaz, don't make bad choices. Diba? Pwede siyang magtiwala sa Panginoon pero nagtiwala siya doon sa kakayahan nung kakampi niya. Kaya diba, naghahanap pa rin siya ng kaalay niya. Gahanap siya ng kakampi niya. At hindi siya nagtiwala sa Panginoon. Kung titignan po natin, marami pong mga pagkakataon na natitempt tayo na gumawa ng hindi mabuti. Pero we choose, di ba? Meron tayong choice eh. We choose to obey God no matter the circumstances. Di ba? Meron tayong mga kinakaharap na problema sa pamilya, sa finances. Finances are tight, magki-Christmas na, tas wala pa tayong pera. And it's so very unclear how we will make ends meet. Ang tanong lang po is, will we trust in God's promises to provide everything we need? Or will we circumvent His way and try to make ends meet in our own way? Diba? Wag ho tayong maging katulad ni Ahaz. Our lives present us with a steady stream of opportunity to trust in God rather than ourselves. Every day po, pwede tayong mag-decision whether we'll walk by faith or by the fear of the unknown. Saan nyo mas gusto, yung bang lagi kayong nininervyos o ang Lord ang bahala? Alam nyo po yun. Diba? So, dapat, yung our daily decision reveals who really rules our lives. Diba? Hindi po tayo iniiwanan ng Panginoon. To know that God is with you is the greatest blessing there is. Tandaan po natin yan. God with us. Diba? Yun ho yung Emmanuel eh. Kaya nga po, diba, si Haring David, nasabi niya dun sa Psalms 23, Yet though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Diba? We can face anything kasi God is with us. God is our Emmanuel. Sa atin pong buhay,
Will we trust God? Will we trust in the promises of God or not? Hindi alam ni Ahaz kung ano ang Emmanuel. Di ba? Sa atin po, alam natin na ang Emmanuel is God is with us. So, isa-isahin po natin. So, yung number 1 nga po na ano natin is Emmanuel, God is with us as a world. Di po ba? Una, as a world. Nilikha ho ng Diyos ang mundo na maganda. Katulad ho nung, kung natatandaan nyo ho, nung nagsalita si Sister Jean dito, sabi niya, lahat ng nilikha ng Diyos, tinignan niya and sabi niya, it's very good. It's good, di ba? So, pero, nakita natin na yung kasamaan ng tao, yun yung nagpapangit, di ba? Yung, nakita niya yung dun nga po sa Genesis 6:5 sabi, then the Lord saw that the wickedness of man was great on the earth, and that every intent and thoughts of his heart was only evil continually. So ano ho ang ginawa ng Diyos? Kasi di ba nakita niya masama yung mga tao nung panahon ni Nimrod. Diba gumawa sila ng tore na aabot sa langit. Pero ang before pa nila nagawa yun, di ba, as a result, God judged the world nung panahon na yon, di ba? And dinestroy niya yon. Sinira ng Panginoon yung mundo na yon through the flood. Pero, di ba nakita natin, at the end nung yung pagka, ng flood, tapos ng flood, He makes a rainbow. Di ba? At ang sabi niya, pag nakikita yung rainbow, it's a promise na hindi na niya ulit gugunawin ang mundo through flood. But since then, simula nun, natigil na po ba yung kasamaan sa puso ng tao? Hindi eh. Diba? Nandun pa rin po yung masama na palaging iniisip ng tao. Pero, tandaan po natin, pag sinabi natin God is with us, God came down to earth personally sa pamamagitan ng Panginoon para iligtas tayo. He is God with us. So sabi nga, di ba, dun sa John 3:17, sabing ganon, God sent not His Son into the world to condemn the world, but the world might be saved through Him. God wants to save mankind. He has a plan for mankind. He is with us, and He has a plan to save us. If we study the passage in Isaiah in this quote, yung dalawang hari na nagkutsabahan para kalabanin si Ahaz, hindi sila nagtagumpay. Kaya nga, sabi ng Diyos kay Ahaz, I have a plan, and there would be a virgin who will have a child, and will be called Emmanuel, meaning God with us. Sabi niya, God has a bigger plan. At yun ho yung sinasabi nga na twofold yung prophecy na to eh. The time ni Isaiah and then the time ni Jesus. Pero hindi na ho tayo doon magdidwell. Ang ang alam natin? Isa lang po ang alam natin. Ngayon kahit po hanggang ngayon, nagsisave pa rin po ang Panginoon. We have heard or we have read a lot of articles, a lot of news about wars, turmoils in any areas of the world, di ba? Madalas naririnig natin si President Trump, si Vladimir Putin, si Zelensky, di ba? Even Israel, Jerusalem, Palestine, and maski yung China, paragi natin naririnig na nagkakagulo na ba, magigunaw na ba ang mundo. Pero, dito ho sa passage na to, kailangan po natin na mag-start na ba ito ng war? Pero hindi, di ba? Kailangan isipin natin, this world is in uncontrolled turmoil. Kahit po ganon, na uncontrolled po yung magiging pasama ng pasama ang magiging ayos ng mundo, still God is with us. Just like in the days of Ahaz, God has a plan for this world and He is working it out. Hindi ho napipigilan ng Diyos na magligtas ng mga tao. Hanggang ngayon, 'di ba? Kung if we only trust Him and to look at Him, makikita natin
hahanap natin ng Panginoon, di ba? Yun ho yung sinasabi na God is with us as a world, na talagang God has a plan for this world na manumbalik sa Kanya. Pero, sadly, hindi po yun ang nagiging tema ng puso ng mga tao. Pero wag ho tayong matagpuan na isa dun sa mga ayaw magpasakop sa Panginoon. And then second po, God was with us literally. Nung the time na pinanganak po ang ating Panginoon, God was with us when Jesus came to earth. Hindi lang po siya isang baby or kahit na sinong baby born that day in Bethlehem. That was Jesus. Diba? Siya ho yung ipinanganak. Yun hong manunubos na sinasabi. Sabi nga po dun sa Philippians 2, God the Son was equal with God in heaven and He emptied Himself to come to earth. Diba? Because He was God with us. Meron po akong napanood na movie. Ano siya hindi ko matandaan kung the greatest Christmas pageant ever ba yung title. Pero the story is, meron hong Herdman kids. Isang family siya na the roughest family or the roughest kids in the neighborhood. Yun ho yung nun. And then, yung isang church, lagi silang nagda-dramatize nung Christmas story. Pinapaganap nila yung mga bata sa Sunday school. So, nagdidirect. And then, parang yun ho yung pinaka, Christmas offering nung church dun sa neighborhood. So, yung mga bata, sila yung gumaganap na Virgin Mary, Jesus, so lahat ng parte. Mga shepherds and angels, so yung mga ganon. And then, ito hong magkakapatid na to, 6 na magkakapatid to they have not heard the Christmas story. So, nung sinasabi ng director, eto yung magiging scene natin, eto yan, ganito yan, sunod-sunod na, yung ganyan, And then, nung sinabi na there was no room for them in the inn, so may dun sa Christmas story na ganon. And then, one of the kids nagsabi siya, what? Not even for Jesus? Sabi niyang ganon. She was blown away na kahit na si Jesus na yon na sinasabing wala pa ring place silang nakita para doon maipanganak. So, imagine, yung sa atin ngayon, is that how we treated God when He came? Di ba yung Jesus is God. God is with us. Pero, hindi natin siya binibigyan ng puwang doon sa puso natin, sa buhay natin. Di ba? Kaya sinasabi na, bakit ganito, bakit ganyan na nangyayari sa akin? Kasi, hindi natin siya binibigyan ng halaga, hindi natin siya pinapatuloy sa puso natin. Hindi natin siya hinahayaang mag-lead dun sa buhay natin. Maski po yung mga disciples ni Jesus, di ba? Dun sa sa John 14:8 and 9. So sabi ni Philip kay Jesus, Lord, show us the Father, and it is enough for us. Ano ho yung sagot ni Jesus doon? Sabi niya, matagal niyo akong nakasama and yet you have not come to know me, Philip. Sabi niya ganon. He who has seen me has seen the Father. Kaya bakit mo sasabihin na show us the Father? Diba? Jesus is Emmanuel. Jesus is God with us. Do you want to know what God is like? Diba? Gusto niyo bang malaman kung what God is like? Look at Jesus. Diba sa Hebrews 1:3, sabi nga, He is the exact representation of God's nature. Diba? If you want to know if God controls the weather, diba, read in the Bible how Jesus calmed the storm in the sea. Diba? How Jesus walked on water. Diba? If you want to know if God is stronger than demonic powers, diba, read. We have read 1,000 times, 100 times yung mga demons that fell at Jesus' feet at nagbeg sila na to be cast into the swine. Diba? Tapos, eto ho yun, si Jesus is God. Ang Panginoon po
ay pumunta dito sa lupa. Bakit? Kasi ganun po niya tayo kamahal. Ayaw po niya na mawalay tayo sa Kanya. Kaya sinasabi nga, paano mo malalaman na ano yung nais ng Diyos na sabihin kung paano ka makakarating sa langit? So, di ba ano sabi sa John 3? You must be born again. If you want to know whether God would send anybody to hell, di ba ano sabi sa Matthew 10? Fear Him who is able to destroy both the soul and body in hell. May isa pa nga akong question what does God think about the holiness of His church? Diba? Tignan po natin kung ano yung ginawa ng ating Panginoong Jesus doon sa templo nung nakita niya na ginawang thieves or ginawang tindahan, ginawang thieves of robbers yung kanyang temple, 'di ba? Jesus turned over the tables in the temple. And if you want to know what God thinks about our busyness, busy ako sa mga bagay na to, busy ako sa maraming mga negosyo, sa pamilya ko and everything. Isipin po natin, ano ho yung sinabi ng Panginoong Jesus kay Martha? 'Di ba sabi niya, lahat ng ginagawa mo were not the most important thing. The most important thing is to sit at His feet and listen to His voice. Nagawa po kaya natin yon? If you want to know how serious God takes sin, ang Panginoon po ay namatay, 'di ba? Na-torture siya. So nasabi nga natin God took it seriously. Jesus took it seriously to be tortured and died on the cross, paying for the sin that we have. 'Di ba? Para yung kasalanan natin mawala at siya ho yung nagbayad. Ganun ho niya tayo kamahal. Kaya nga po, may isang bata na nagtanong, parang nanaginip siya, sabi niya ganun. Sabi niya, tinanong niya ang Lord, sabi niya, Lord, how much do you love me? Sabi niya. Tapos, sumenyas yung Lord, sumenyas yung ang Panginoon, sabi, this much. Tapos sabi niya, kaya nakaganto kasi I died on the cross for you. So, yun din po yun. God is with us. He is Emmanuel. If you want to know God, look to Jesus. Kasi siya po yung Emmanuel natin. Sabi nga po dun sa Colossians 2:9, in Him the fullness of deity dwells in bodily form. Diba? So siya ho yun. Bumaba po siya talaga dito para sa atin. And pangatlo po, God can be with us personally. So, kung titignan po natin, when we receive Jesus as our personal Lord and Savior, di po ba siya na yun? Nasa atin na siya. Then, God is with us. Kasama na po natin siya, di ba? Marami po tayong na babalitaan na nung hindi pa ako Kristiyano, ganito ko. Pero nung naging Kristiyano tayo, 'di ba? Unti-unti po binabago tayo ng Panginoon. From glory to glory, He's changing us. Hindi po tayo sabay-sabay kung paano lumago, pero ang mahalaga po, pinagsusumikapan natin na day by day mas mapalapit po tayo sa Panginoon. Yun hong pagkakatanggap natin sa ating Panginoong Jesus, 'di ba, na bilang Panginoon at tagapagligtas natin. Hindi hindi ho biro-biro 'yon, 'di ba? Hindi ho biro-biro 'yon kasi lahat po ng anghel sa kalangitan nagre-rejoice dahil lang dun sa isang tao na tumanggap sa Panginoon. So sa atin po, ilang taon na po tayo na Kristiyano. So, kinakailangan hindi po tayo palaging baby in Christ or babe in Christ kung tawagin. Kung hindi, nagiging mature tayo one step at a time. Diba? No matter how long it takes, pero ang mahalaga po, tayo po ay lumalago. At yun yung sinasabi natin na
paano ka magiging closer sa Panginoon. Read the Bible, di ba? Yun ho yung love letter ng Diyos sa atin. Di ba? Pagka ho sinabi natin, He is with us personally, nakikita po niya yung thoughts and intentions ng puso ng bawat isa. Nakikita po niya yung mga lungkot, yung saya ng bawat isa. Marami po sa atin ngayon ang magse-celebrate ng Christmas na hindi kompleto, one way or the other. Katulad ho ng family namin, namatay ho yung mother namin last July. And then some of us, yung mga kapamilya natin ay nasa ibang bansa, nagtatrabaho, hindi makauwi. Meron tayong pain na nararamdaman, meron tayong hurt na nararamdaman kasi hindi natin nagagawa ngayong Pasko yung mga bagay na dati natin ginagawa kasi wala sila sa piling natin ngayon. Pero let me remind all of us na God is with us. So siya po yung magpupuno nung anumang lungkot, anuman po yung kulang, He will fill that with His Holy Spirit. At yun hong sinasabi, and the peace that passes all understanding, yun ho yung mararamdaman natin na hindi po natin dapat na kasi ayoko nang maging masaya kasi wala na yung ganito, wala na sila. Hindi po. Ang Panginoon po ang nagbibigay ng saya sa bawat isa sa atin. We have received the spirit of adoption at tayo po ay naging anak ng Diyos. Yun hong mga mahal natin sa buhay. Wala man sila, nasa abroad sila, may trabaho sila, nakadestino sila sa kung saan. God knows the thoughts and intentions of our heart at alam po niya na kung ano yung minimitihin mo, and one way or the other, meron po siyang katugunan dun sa mga iniisip po niyong yon. At naiisip ko lang po God is with us. Alam niyo po ba yung nung di po ba hindi tayo magiging katulad dapat ni Ahaz dun sa Isaiah 7 na sabi nga, you don't need to tremble like the trees in the wind because of difficult situations you face. Hindi po tayo dapat matakot katulad ni Ahaz kasi God is with us. God is with you wherever you go. Diba? Sabi nga natin, God is only a prayer away. Sa atin pong buhay ngayon, nasaan na po tayo? Diba? God is right here with you every day of your life. If you are truly saved, yun ho yung malaking implication sa atin nung God is with us. Hindi po tayo pinapabayaan. Dumaan man tayo sa mga pagsubok, hindi ho tayo pinapastay. Daan lang po talaga. Hindi ho sinabing magstay doon. Pero yun ho yung masarap Dumadaan man tayo doon, kasama po natin ang Panginoon. Hindi po tayo nag-iisa. At sinasabi nga, yung everyday with Jesus, di ba may kanta ho everyday with Jesus is sweeter than the day before. So ngayong Pasko po, ngayong season na to, let us dwell on the fact that God is with us. Marami pong nag-a-assume na nasa kanila ang Panginoon. Pero kung hindi nyo pa po tinanggap ang Panginoong Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas nyo, hindi po nyo masasabi na God is really with you. Pero kung tinanggap na po natin ang Panginoon bilang ating tagapagligtas, then hindi ho natin ina-assume, sinisiguro po natin that God is with us. Hindi po natin kailangan na matakot, anuman ang dumating, anuman po ang maging sitwasyon. We do not know what the future brings. Pero isa lang yung sigurado natin. We know who holds our future, and that is God. And that is Jesus, our Emmanuel, God with us. So, sa ngayong Pasko, nawa makita po natin kung gaano po tayo kamahal ng Panginoon, kung ano po yung pinagkaloob niya, and the best gift there is the salvation that God wants us to have. So, mula po sa aming pamilya,
At para sa inyo, maligayang Pasko po at manigong bagong taon sa lahat. Salamat po.